Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay tila papalapit na sa isa sa pinakamalaking pagbabagong teknolohikal sa kasaysayan nito matapos lumabas ang mga ulat na seryosong pinag-aaralan na ngayon ang integrasyon ng Compact Korean Vertical Launching System KVLS sa mga bagong talagang Raja Sulaiman Class Offshore Patrol Vessels OPVS. Kapag naisakatuparan at naipunduhan, ito ay magiging isang revolusyonaryong hakbang na magtutulak sa mga dating nakatutok lamang sa constabulary duties ng mga barkong patrol patungo sa pagiging ganap na combatant na may kakayahang gumamit ng makabagong air defense missiles. Kumpirmado mula sa mga tagaloob ng depensa na lumalalim ang mga pag-uusap ng Maynila at ng mga kumpanyang pandepensa ng Timog Korea nitong mga nagdaang linggo na nagbibigay ng matinding momentum sa panukalang Compact KVLS. Mahalaga ring tandaan na ang Raja Sulaiman Class, dinisenyo ng HD Hyundai Heavy Industries, HHI, ay sadyang ginawa na may espasyong fitted for but not with. Isa rito ang nakalaang lugar sa forward deck na idinisenyo upang maglaman ng 4 na cell VLS module, patunay ng maagang pagtanaw sa modernisasyon at hinaharap na upgrade ng barko. Hindi tulad ng tradisyonal na vertical launching systems na nakalaan lamang para sa mga destroyer at malalaking frigates, ang Compact KVLS ay partikular na ginawa para sa mas maliliit na barko gaya ng OPVs at corvettes. Dahil sa mas maliit na sukat at modular na disenyo nito, nababawasan ang pangangailangan para sa magastos at matagal na pagbabago sa hull, isang malaking bentahe para sa Pilipinas na nais ng pinakamataas na kakayahan sa limitadong budget at mas maliliit na barko. Ang Korean Surface-to-Air Anti-Missile KSAM ang nakikitang pangunahing kandidatong missile para sa sistema. Dinisenyo itong salagin ang mga kaaway na eroplano, drone, at anti-ship missiles. Bukod dito, meron itong quad-pack loading option, ibig sabihin, bawat isa sa 4 na VLSL ay maaaring maglaman ng 4 na interceptor. Sa kabuuan, maaaring magkaroon ng hanggang 16 na handang iputok na missile ang OPV. Para sa isang barkong orihinal na hindi nakatakdang maging frontline combatant, ito ay isang napakalaking pagtalon sa kakayahan sa depensa at deterrence. Kapag naisakatuparan, ito ang magiging unang pagkakataon sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas na ang isang OPV ay magkakaroon ng vertical launching system na may kasamang surface-to-air missiles. Ayon sa mga analista, maaaring gawin itong isa sa pinakamabigat na armadong OPV sa Timog Silangang Asya, ang Raja Sulaiman Class, at binubura ang linya sa pagitan ng simpleng patrol vessel at isang tunay na multi-role warship. Lampas sa armas, ang kahalagahang estratehiko nito ay malinaw. Ipinapakita nito ang patuloy na pagtitiwala ng Pilipinas sa Timog Korea bilang matatag na katuwang sa depensa. Meron na tayong FA-50PH light combat aircraft mula sa Korea Aerospace Industries, gayon din ng mga frigates at corvette mula sa Hyundai Heavy Industries. Ang pagdagdag ng Compact KVLS sa OPVs ay higit pang magpapatibay sa ugnayang ito at magbibigay sa Pilipinas ng akses sa teknolohiyang missile na subok na sa Korea at kinikilala rin sa pandaigdigang merkado. Sa pananaw doktrinal, nagpapakita ito ng malaking pagbabago sa kung paano tinitingnan ng hukbong dagat ang kanilang mga OPVs noon. Nakatutok lamang ito sa maritime patrol, humanitarian assistance, at peacetime law enforcement. Ngunit dahil sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kung saan dumarami ang maritime incursions, drone surveillance at missile threats, muling iniisip ng Maynila ang OPVs bilang hindi lang patrol asset kundi mga platapormang may kakayahang manlaban at sumuporta sa mas malalaking barko ng hukbong dagat. Higit pa rito, maaaring maging pathfinder project ang Raja Sulaiman Class para sa PN.
Kapag matagumpay ang integrasyon ng Compact KVLS, posible na ang mga susunod na barko kabilang ang bagong corvette program at inaasahang destroyer acquisition ay maisama rin ang mas malaki at mas advanced na vertical launching systems. Ang hakbang na ito ay makaaayon sa network-centric warfare doctrines na ginagamit na ng mga abanteng hukbong pandagat sa Indo-Pacific at magbibigay daan para makipag-operate ng mas maayos ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado at katuwang sa seguridad sa rehiyon. Bagaman wala pang formal na anunsyo mula sa pamahalaan, may mga ulat na maaaring makumpirma ito bago matapos ang taon. Posibleng maisabay pa ang unang instalasyon sa unang operational deployment ng Raja Sulaiman class. Kapag natuloy, magiging isa ang Pilipinas sa mga nangunguna sa rehiyon, nagpapakita na kahit ang maliliit na patrol vessels ay maaaring gawing mabigat na kombatan sa pamamagitan ng tamang integrasyon ng compact at high-performance weapon systems. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng compact KVLS at KSAM ay maaaring magtakda ng bagong direksyon para sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas.